Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at ako'y nakabalik ng matiwasay mula sa Rome. Halos isang buwan po ako doon para dumalo sa libing ng ating yumaong Santo Papa, Pope Francis, at para dumalo sa mapagtitipon ng College of Cardinals bilang paghahanda sa conclave at paghalal ng isang bagong Santo Papa. At salamat sa Diyos sa pagpili niya kay Pope Leo XIV sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost. Alam ko po na binantayan ninyo yung chimney na naglabas ng puting usok at nang isigaw sa mundo na mayroon na tayong isang bagong Santo Papa. Ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, gusto ko sanang ibahagi ang isang reflection tungkol sa paraan ng paggabay ng Espiritu Santo sa naranasan ko sa conclave. Meron ho kasing nagtanong sa akin, hindi ho ba parang eleksyon din ang ginawa ninyo sa conclave? E di kayong mga kardinal ang pumili sa bagong Santo Papa. Paano nyo nasasabi na ang Espiritu Santo ang pumili sa Kanya? Totoo po yun. Kami naman talaga ang humalal sa bagong Santo Papa. Pero naranasan ko ng personal kung paano gumalaw ang Espiritu Santo sa aming mga talakayan at sa eleksyon mismo na humantong sa isang desisyon. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin sa inyo ang mga detalye at baka ako'y ma-excommunicate. Tulad ng nasabi ko noon pang bago magsimula ang conclave, hindi naman po kasi katulad ng ordinaryong eleksyon ang conclave. Sa ordinaryong eleksyon, may kumakandidato at may nangangampanya. Hindi po ganoon sa conclave. Walang kandidato at walang nangangampanya. Minsan ho kasi, pinoproject natin ang alam natin na klase ng halalan na madalas dala ng makataong kahinaan ay mayroong pangang bilihan ng boto kung minsan at dayaan. Wala po akong naranasang ganoon. May mga diskusyon, pero tulong lang ang mga yon para talagang maintindihan namin ang responsibilidad ng pipiliing Santo Papa. Biro nyo, 2 linggong talakayan. 2 linggong talakayan. Kung narinig nyo lang ang mga narinig ko, ay baka nasabi rin ninyo kung paanong ako mismo naibulong ko sa sarili ko. Siraulo na lang ang mag-aambisyon sa posisyong ito ng Santo Papa na isang napakalaking pananagutan. Araw-araw na nakikinig ako, parang nararamdaman ko na nakakatakot na posisyon. Kaya marami ring mga kardinal ang nagbitiw ng ganitong mga pananalita bago kami pumasok sa conclave. At hindi naman po ito confidential. May nagsasabi ng ganito, alam na ng Diyos kung sino ang ibig niyang piliin. Pero tayo dito, hindi pa natin alam. Kailangan pa kasi nating magdasal at mag-discern o mangilatis. Mangilatis para matukoy kung sino ba siya. Pero nandito na siya eh. Kasama na natin siya. Isa siya sa atin. Tapos sasabihin nila, kung sino ka man,
Sana, kung ikaw ang mapili, please lang, huwag mong tatanggihan. Tanggapin mo. Huwag kang matakot. Narito naman kaming lahat. Aalalayan ka namin. Asahan mo ang pakikipagtulungan namin at ng buong simbahang Katolika sa iyo. Ewan ko ba ang lakas ng dating sa akin ng mga ganoong pangungusap. Bagamat ang mga detalye ng conclave ay nananatiling confidential, masasabi ko na ang buong proseso ay ginawa namin sa gabay ng Espiritu Santo. Dahil ginawa namin sa katahimikan, sa diwa ng pananalangin at pagkilatis sa kalooban ng Diyos. Mantakin ninyo, paghulog lang ng balota, pipila kami ng mahigit 1 oras at kalahati. Ihuhulog lang ang balota ng walang imik, tahimik. At magdarasal pa bago ihuhulog ang balota. At ang nasa harapan mo ay ang painting ni Michelangelo ng Last Judgment. Parang pinaaalala sa iyo, haharap ka sa hukom. Kaya titiyakin mo na ang pinili mo ay idinasal mo muna siyang totoong pinipili ng Diyos. Nakakatakot ho. Sa bawat yugto, naramdaman ko ang mahinahong bulong ng Espiritu Santo na para bang sinasabi sa amin na magtiwala at makinig ng mabuti. Pero hindi naman niya idinikta sa amin kung sino ang iboboto. Nangyari din ang eleksyon sa pamamagitan namin sa matiyagang pakikinig at pag-uusap. Hindi naman kami parang naging mga robot na sunod-sunuran lamang. Kumilos din ang Panginoon sa pamamagitan ng bawat isa sa pagiging handang makipagtulungan sa Espiritu, sa isang espiritu ng pagkakaisa at mapagpakumbabang paglilingkod. Gaya ng narinig natin sa first reading mula sa Acts of the Apostles, sinabi ng mga apostol nang irisolba ng mga alagad ang nangyaring unang malaking krisis sa simbahan sa pagitan ng mga Kristiyanong galing sa mga Hudyo at mga Kristiyanong galing sa mga hindi Hudyo o Hentil. Narinig ninyo ang nakasulat doon sa dokumentong pinadala, minabuti ng Espiritu Santo at ng aming sama-samang desisyon. Minabuti ng Espiritu at namin. Ibig sabihin, kumbinsido sila matapos ang marubdob na konsultasyon na ang desisyon nila ay kalooban ng Diyos at ginabayan ng Espiritu Santo. Ito rin ang aming karanasan sa pagpili ng isang bagong Santo Papa. Isang pagkilos ng Espiritu na nakikiisa sa amin ding makataong pag-iisip, sa makataong kakayahan at pananampalataya upang maabot ang kalooban ng Diyos para sa simbahan at para sa daigdig na paglilingkuran na magiging Santo Papa. Dahil ang tawag sa kanya ay Pontifex Maximus, ibig sabihin, the Supreme Bridge Builder, ang tagapagtayo ng mga tulay, tagapag-ugnay. Sa ganitong diwa, inaanyayahan ko po kayo lahat na pagnilayan kung paano ang Holy Spirit ay patuloy na gumagabay sa atin na tumanggap sa Kanya sa binyag. Magtiwala kayo, nasa inyo siya.
tinanggap na ninyo siya. At kikilos siya kung mananalig tayo, lalo na sa mga importanteng mga desisyon na kailangan nating gawin bilang pamayanan. Hindi tayo nag-iisa. Ito yung assurance na binigay ng Panginoon sa mga alagad nang bago niya sila iniwan, na ang Espiritu ay makakasama natin parati. Siya ang uudyok sa atin na maging laging bukas sa kanyang gabay, habang ginagamit din natin ang ating sariling talino at pag-iisip, ang ating damdamin, at ang ating pananampalataya. Kaya narinig natin sinabi ng Panginoon sa gospel reading natin, isusugo ko sa inyo o isusugo ng Ama sa inyo ang Espiritong magtuturo, gagabay at magpapalaala sa inyo ng lahat ng mga inihabilin ko sa inyo. Ganyan din naman sa mga importanteng desisyon na ginagawa natin sa buhay bilang mga individual, bilang mga pamilya, bilang mga pamayanan, di ba? Ito ang isa sa mga mahalagang sangkap ng itinataguyod noon ng ating yumaong Santo Papa, si Pope Francis, at ng mga obispo sa tinawag na Synod on Synodality na minabuti naman ni Pope Leo XIV na itaguyod din. Na mahalaga daw na matutong makilakbay, maging bukas lagi na makinig at magpahayag ng saloobin, makipag-usap sa gabay ng Espiritu Santo. At ang tawag dito ay conversations in the Spirit. Ang matutong makipagkaisang puso at diwa, ang matiyak natin na ang mga desisyon ay dumaan sa proseso ng pagkilatis sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, ng taimtim na pakikinig sa bulong ng Diyos, nabubulong din sa pamamagitan ng isa't isa sa atin. Mga kapatid, sa ganitong paraan, ang ating mga desisyon ay tunay na magiging bunga ng sama-samang pananalangin at pakikinig sa bulong ng Espiritu at nagiging daan tungo sa mas malalim na pagkakabuklod, sa mas malalim na pagkakaisa at pagmimisyon natin sa mundo bilang isang simbahan, isang sambayanan ng mga alagad at sugo ni Kristo.